Kain na kain, masarap ang ulam natin, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. 8:35, magandang lalaki ho ako, sabi ng nanay ko. Walang basagan ng trip, utang na loob. Biyernes na ho ngayon. At 16 na ng buwan ng Mayo at gabi ng Biyernes. Bukas po ay Sabado, maraming magda-day off bukas. At bukas ang tentative, pero nakaschedule, na proclamation ng mga nanalong kandidato. Ayan. Swerte kayo mga nanalo, ha? Trabaho naman, ha? Samahan niyo po kami. Ito si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Tumatalakay sa iba't ibang mga suliranin, problema sa buhay at mga issue sa buhay natin ngayon. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9. Samantalang sa Davao, tayo po ay napapakinggan sa 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 sa Cagayan de Oro at siyempre ho, sa Ormoc 99.9 FM Dream Radio, sa Tacloban naman ay 107.9 Kaboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV sa Channel 19 sa Signal Cable. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan ang ating mga na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel at sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Biyernes at 16 ng buwan ng Mayo. Narito si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, ikalabing-anim ng buwan ng Mayo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ikalabing-apat na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 1 hanggang 6. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat ho, alas 8:42 ng gabi ang tumpak na oras. Ay nako, ang ganda ng mabuting balita. Ito na nagbibigay po sa atin ng napakaganda at matibay na pag-asa na sa darating na panahon ay makakasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian. Ipaghahanda niya tayo ng matitirhan natin doon. Can you imagine? He goes out of his way to prepare yung titigilan natin sa kaharian niya, sa kanyang paraiso.
Di ba? Ay nako, siya raw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Di ba? Yun lamang po ang ating mga guide na kailangan sa buhay na ito. At sa bahaging ito ng ating programa, tayo kukuha na naman ang aral sa buhay, hango po sa mga kasaysayan ng buhay ng ibang mga doctor lovers at mga panauwi natin sa ating Pest to Pest Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung sakali pong mag-init ang ulo nyo, kung sakaling meron kayong opinion, meron kayong komentaryo, meron kayong mensahe, pwede po ninyong ipadala ang inyong komentaryo sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. No? Sa messenger o sa live stream ng Dr. Love Facebook page. Yan. So, pag natanggap na natin yung mga itinext ninyo, ng mga mensahe ninyo, bibigyan daan po natin sa programa yan. Narito ang ating episode ngayong gabi at pinamagatang si Barbie Binarbie. Alamin nun natin ito. Eto na siya ang lola na imbierna sa kanyang kapitbahay dahil daw sa dami ng atrasong ginawa nito sa kanya. So hindi lang pala tungkol sa Barbie doll. Eto na naman, magsasanga-sanga na naman tayo. Lorna, humarap ka na. Ano parang pakyan? Parang kami yung susugurin mo. Parang ako na agad yung sasaktan. Attorney Lorna, pahiram ng salamin. Pahiram ng salamin sa mata. Ay, petition for change of name ako, ikaw. Pati po buhok. Pati buhok, no, Nanay Lorna. Pareho kayo ni Attorney Lorna. Oh. Oh. Face to face. Kulang na lang, wardrobe at saka salamin, Attorney Lorna, ano na ang nangyari dun sa Barbie? Anong kwento? Ano po ma'am, napuno po ako sa kanya, sumabog po yung galit ko. Kasi po, yung laruan po na yun, pinaghirapan ko po yun, naipunan ko. Naglalaro po sila ng anak niya sa kanyang apo ko. Ngayon po, nasira po ng anak niya. Yung apo ko po, nagsumbong sa akin at nasira, umiiyak. Kaya doon po ako na galit sa kanya, sumabog talaga yung galit ko sa kanya. At hindi lang yun po, ang kinainisan ko lang po sa kanya kasi kinisinti niya po yung anak niya. And sinabi niya pa yung anak niya na huwag daw makipaglaro sa apo ko. Kaya yun ang kinagatot, sinama ng loob ko. Ayun. Ano nangyari sa Barbie doll? Nasira po. Anong nasira? Natanggal ang ulo? Natanggal po yung kamay. Okay. Okay. Natanggal po yung So, kamay. saan napunta yung kamay? Hindi na po nawala yung kamay. Hindi ko na po saan ko Ito ba yun? Ito ba yun? Opo, yan po. Nawala Ayan, yung kamay. pakita nga mula sa ating mesa ng ebidensya. Ano ba ang itsura? Uy, malaking Barbie. Hindi po siya Barbie, Ate Nagreklamo Coring. po yan, Yung ma'am. tatak po niya, yun po sa baba. Nagreklamo po yan. Berry B. Berry bee. Kaano-ano niya po si Gary B. Okay. Very B. Oh! My gosh! Kamukha ko pa yung Barbie. So, eto na ngayon, yung manika na wala na siyang kanang kamay. Kompleto pa naman lahat, pero ayun na tsaka kailangan magpasalon ulit ng buhok. Pero, nawala yung kamay. So, ano daw nangyari sa kamay? Nahila po ng anak niya. Nahila po, hindi ko na po alam kung saan napunta. Pwede namang ikabit ulit. Nawala po eh. Hindi niya, nawala. Pinagsabihan ko po yung anak niya kung nasaan yung kamay. Ayaw na po magsabi. Mga magkano ito? Mga ano po, nasa 2K po ang bili ko niya. 2,000. Mahal din. Okay, bukod sa Barbie, magsabi na kayo ng totoo. May iba pa bang atraso? Opo ma'am, yung nagpa-repair po ako sa kanya ng damit.
ano po, yung pagkaano ko sa kanya, ang pangit ng pagka-repair po, ang sikip ng pagsuot ko, biglang may sira. Sabi ko, kinainis ako sa kanya, nasira po yung damit. Sabi ko, ba't nasira to? Ganyan Hindi ako po sa- ba posibleng tumaba lang po tayo? Hindi po talaga pong nasira po yung damit. So talagang mananahi siya. Marami po siya nasira ang damit. So pina-repair mo. Opo. Tapos biglang sumikip na. Opo. E di ibalik sa dati, hindi na pwede. Hindi na po sumikip po eh. So hindi mo binayaran. Hindi po, hindi ko binayaran talaga yun. Magkano Kasi singil? Hindi ko naman po alam. Hindi kung mo na magkano. alam. Hindi ko Umami na po. naman siya na nasira niya. Hindi naman siya umamin eh. Ayun. Kaya Tapos nainis po dito ako. siya pang galit. Siya pong galit at ayaw niya pong bayaran. Ayun. Ayaw po niyang bayaran. Kaya nung kinainis ako, ayaw niyang bayaran. O teka muna, ano naman yung kwento ng selosan sa asawa? Ay, ma'am! Ano po yan, ma'am? Yan. Ano yun? Pinagbintangan po Yan. kasi, pinagbintangan po talaga niya ako. Pinagbintangan niya ako na nilalandi ko rin ang asawa niya. Baka kaya nawala yung kamay. Oo. Nagtitinda po ako ng kape, saka yung mga pabago. Inaalok ko lang naman yung asawa niya. Sabi ko, bumili ka ng kasi ang kape nito ay organic, nakakatulong po sa mga diabetic, sa mga kasi may Organic? arthritis po yung asawa niya. Sabi niya, oh, andito ka na naman, magbinta ka ng kape. Naagaw mo lang yung asawa ko, may gusto ko na yata sa asawa ko. Oh! Kaya hindi ako nakagawa sa kanya, pinaparinggan niya po ako ng ganun. Baka naman sexy kang bumili ng kape. Pabili ng kape. Siyempre po, pagka nagtitinda ka, kailangan po maganda ka. Sa kasi kayong impress para yung... Aba? Po, para nang mabili ang kape. Kailangan kang mabango. Ano ba nauna, yung selos o yung Barbie doll? Yung sa Barbie doll, nahuli na po yun kasi araw-araw naman po ako Ayun, nagtitinda. nagkabusit-busit Oo, na. Ayun na, po. nagkaano-ano Oo, na, patong-patong patong-patong po yung na. pagkakalog po. Okay, pakinggan naman natin ang kabilang panig. Hindi raw siya natutuwa sa ginawa ni Lorna, sinisisi yung kanyang anak sa pagkasira ng laruan. Christy, humarap ka na. Dito na tayo sa ating harapang tanong kay Christy na hindi mangiti. Okay, so totoo ba na nangungunsinti ka pa, yung anak mo na daw ang nakasira nito, ayaw pa ninyo, ikaw pa daw yung galit? Hindi ko po kinukonsinti yung anak ko. Ang anak ko kasi nanginginig yung anak ko na pumuwi sa amin. Sabi niya, Mama, pinagalitan ako ni Ate Lorna na ako pinagbintangan ng manika. Sabi ko, bakit ikaw ba talaga nakasira? Sabi niya, hindi po, Mama. Ako lang nadatnan niya na naglalaro ng manika. Anong sinasabi mo? Kaya ayaw ko magbayad ng sabi niya, mabayaran Mali ang daw ng ilan anak mo. ko. Ang anak mo ang nakasira niya kasi naglaro sila. Hinila na talaga niya yung kamay. Ang Sabi- sumbong yung apo ko sa akin na hinila ng anak mo yung kamay niyan. Kaya nga, nasira. bakit pinagalitan mo yung anak ko? Hindi. Dapat tinala mo sa akin. Kaya ang anak ko, Sinabihan ko lang yung anak mo. Hindi ko inano. Sinabihan ko lang Oh. siya. Hindi ko sinaktan. Sinabihan ko lang. Kaya nga, nanginginig yung anak ko, nagsubog sa akin na pinagalitan mo daw siya. Hindi naman daw siya Siyempre, nakasira na manika na yan kasi sira na. Ano sira na? Paano mo sila? Hindi sinabi mo sira. Talaga naman natanggal ang kamay niya. Oh, Hinila nasaan niya. ang kamay? Ewan ko sa anak mo. Hindi Tanong na mo. inaalam ng anak ko na siya Dapat nakasira tinanong mo muna yung ang anak mo. Pinagbibintangan mo, kaya Tinanong mo nanginginig siya. ang anak ko, nagsubog sa Tinanong akin. mo kung Ilan saan taon ang na yung kamay. anak mo, Christy? 8 po. Ikaw yung apo mo? 9. Okay, so magkaedad. Opo. Okay. So, siguro naman walang may gusto na masira ito. Sino ba naman ang may gustong masira? Yes po. Okay. Sino ba naman ang may gustong mawala yung kamay? O ngayon, ito ngayon ang usapan. Paano ngayon papalitan? Hindi ba? May ganon. Opo. O, kasi Inanak ko syempre, na, yung mabayaran apo mo, niya. o kailangan bayaran, ganon. Magkano bang presyo na? Ano bang Parang nakasulat? 700 lang naman. Alam mo, ikaw talaga, Doc, ha? Alamin natin, malalaman din natin yan. Okay. Nakalagay So, ano naman ang problema nung damit niya na hindi na daw niya masuot nung pinagawa sa'yo? Hindi niya pinarepair sa akin po. Sabi, ibawasan ko daw 2 inch bawat side by side. Binawasan ko ng 2 inch by side. Tapos ngayon, nung binalik ko na sa kanya, dinelever, masikip sa kanya. Oh, dinelever. Bakit hindi niya binalik sa akin? Okay. Naaanhin. Pagsuot ko, nasira. Napunit yung gilid. Kaya po Ayun. na ano siya. Nasira talaga. Siyempre masira kasi masikip eh. Kasi nanastas yung tahe. Ano kasi? Yes. Nasobrahan kasi ng sikip. Hindi na ba pwedeng ibalik? Ginupit mo Nasobrahan ba? kasi ng ano. Ginupit ko pa kasi sa isa din ano na yan ng side aging. O nasa mesa yung damit, Rahel, sa ating mesa ng ebidensya. Yan.
Ayun pala yung 2 ends, 2 ends. Yes. Ayun. Lumiit na nga po talaga po eh. Kaya pang teenager na yung size niyan. Lumiit po. Edging. Hindi na nagkan sa Ayun bewang. yan. Hindi na nga po maano sa bewang ko eh. Oo nga naman. Sexy naman pala sa'yo eh. Aba, alam mo kung kanino kasya ito? Dito sa Dal. Diyan siya kasya. Masyado lang maliit. Eto ngayon, yung pangatlong issue. Ay, may dami. Oo, tatlo ito. Nagseselos ka ba talaga kay Lorna? Sa asawa mo? Hindi ma'am, ano lang sa akin, parang dati hindi naman ganyan yung ugali niya, magtitinda sa amin. Parang open kasi matagal na kami nagkasama sa BP. Volunteer din po kami sa isang aming barangay. Pero nung huli na lang mula nung nagkasamaan kami ng loob, parang lagi na iba yung ang kilos niya ba? Oo. Parang lagi na lang. Paano kilos? May lipstick pa. May lipstick pa. Paano siyang kumilos? Paano siyang kumilos? Ay, hindi Tapos minsan nag-aarutan pa. Alam mo, yung inanom sa akin, parinig. Nakakasakit sa damdamin ko yung parinig mo Yes, sa akin. ay padinig ako. Yung Doon parinig ka na sinasabi mo sa akin, tumatanda. Doon may gusto. keringking. May gusto ako sa asawa mo. Wala akong gusto sa asawa mo. O, sandali lang ha. Gayahin mo nga paano siya magbenta. Paano siya magbenta? Sige, ayan. Kaya minsan ma'am sabi ba huy, bumili ka na ng kape. Hindi naman dati nagsasalita lang niya, bumili ka na ng kape. May laway pa. ha? Ay, siyempre naman, pag bumili ka ng May laway hindi ka pa, lang naman ha? talaga mag-ano ka. Hindi yung lalambingin mo naman talaga ko. Magtaga naman po ng gano'n talaga ako magbenta ng kape. Sabi ko, uy, Rosier, bili kami ng kape ko. Masarap ito, nakakatulong to sa kalusugan mo. Yung sabi niya, ewan ko sa kanya, pag inanuhan niya ng hindi maganda. Sinasabi niya na kaya ako nagtitinda ng kape dahil may gusto daw ako sa asawa niya. Siya ang kapitbahay na nakakita sa tunay na pag-uugali daw ni Christy. O eto na si Anita. Anita, humarap ka na. Okay, Anita, parang galit ka. Galit ka ba? Hindi Okay. naman po. Anong problema? Ano ang mga nasaksihan mo? Ito naman kasi si Christy, konsentidura sa anak niya. Kasi gusto ng anak niya makipaglaro sa apo niya. Ayaw niya pong ipaglaro kasi nagagalit siya dahil nga doon sa laruan na sinira na kinukonsente niya sa halip na away bata lang naman sana. Dapat inano na lang niya na maglaro. Kasi ang bata, pag nag-aaway, nagbabati rin naman yan. Oo, parang kayong dalawa. Parang ano- Pinagbabati namin ngayon. Oo. Kinukonsente pa kasi niya. Huwag na daw makipaglaro. Ayun. Ma'am, hindi ko na konsente ang anak ko. Pinasabihan ko lang, nilalayo ko lang sa gulo ba, na huwag ka na makapaglaro. Sinundo na nga po niya ang anak ko eh. Sabi ko, huwag mo na ipaglaro yan. Huwag mo na laruin para iwas gulo lang. Oo. Kaya Pwede hindi ko rin na naman pinagkalaro. ganon, iwas Yes, ma'am. gulo. Oo. Yung sa asawa. Sa asawa naman niya, ma'am, totoo naman niya na nag-aalok lang naman ng kape yung asawa niya ng organic sa asawa niya. Tapos, sabi niya, nilalandi na daw. Kung ano, Yun din ang narinig mo. Oh, yun lang narinig ko naman din sa... Sino ba sinabihan mo? Marami ka bang pinagsasabihan? Wala akong sabihan, ma'am. Yun lang nung dumaan ako sa kanila, sabi ko, tumatanda ko may keringking. Doon tumatanda ko may keringking. Parang wala. yun, sa bubig mo po inarinig yun. Ang Yun nagtinda nga, ako. yung sinabi ko, totoo yung Nagparinig sinabi ka ko, sa tumatanda ko ka. may keringking. Wala na akong sinasabihan ng mga ka. tao. Sinabi mo sa asawa mo na, yan na naman yung nagtitinda ng kape. Kaya yan lagi ang titinda ng kape dahil may gusto yan sa'yo. Yan lahat sa'yo na narinig yun. Napaka-pogi ba ng asawa mo na pinag-aaral? Hindi na po, ma'am. 60 years old na yun. Ano? 60 years old na po yun. Hindi naman nakapugian yan. 60 years old? Yes, Ano ma'am. ngayon? Ang lalaki, hindi mo napipigilan. Si Brother June nga, Wala pogi na pa rin eh. ma'am. Kung pagkain ang lumalapit, siyempre matutuan. Ay naku, ba't ka naman gusto niya asawa mo? May arthritis na yun. Ano ba kaya nito? Wala naman ang arthritis sa ano. Gusto ko na lang. Bakit ang lalaki na may arthritis ngayon? Okay, so yan ang patutuo ni Anita. So ito naman, ang kakampi ni Christy. Siya naman ang magpapatunay na mabait na bata yung anak ni Christy. At hindi naman yan basta-basta maninira. Verna, humarap ka na. Yan. Yan. Marites kasi rin yan, ma'am eh. Marites. Ano ang nalalaman mo? Alam mo po, ma'am, ang ugali ng anak ni Christy, alam ko po yun. Mabait na bata yan. Masunurin at may takot po yan. Hindi po yan magagawa ng anak niya na sirain ang laruan na hindi sa kanya. Oy, paano mo nasabi hindi nasira? Ba't nakita mo ba yung
Yung anak niya sa kanyang apo ko na naglalaro na hindi niya nasira yan. Napakatagal Oo. namin magkaibigan Paano at ano? magkapitbahay. Eh, wala ka naman dun eh. Pinagkakatiwala. Oo, ano nasabi Ni na Christy ano? ang mga anak niya sa akin. Kapal Kaya ang alam mukha ko mo, kung sabi ano na ba ganun. ng anak ni Christy. Tigilan mo kasi yung pagkamarites mo. Hindi ako marites. Kasi- Sabihin mo kung ano Kasi Lunes ang ngayon, marites ko di sa ba, inyo. Rites? Nag-aalok lang siya ng kape para sa kalusugan ng asawa niya. Sinasabi mo, Christy, yung... Ay, nakikita ko naman talaga eh. Ito si Lorna, bagong ligo. Tapos magtitinda ng kape. Pag ganyan-ganyan pa rin sa asawa ni Christy. Paano bago pa? Ako ng kape. Para sabihin mo ganun. Hindi ako naglalandi. Nagtitinda ako ng kape. Maayos ako. Napaka-exi ng shirt mo. Napaka-excited mo ng short. Ay, ano ba yan? Brother June, alam mo, tama ba ito? Na kapag asawa ng iba, mas maganda lumayo ka na lang eh. Kasi hindi mo masabi kung yung babae selosa o hindi. Para iwas gulo, umiwas ka na lang. Di ba tama din yun? Kasi maaaring hindi, okay lang doon sa lalaki, pero yung ibang nakakakita, maaaring iba ang isipin. So, baka itong si Verna, yun ang nasa isip niya, mag-aalo ka lang ng kape, may pahimas-himas ka pang ganon. Ano? Yun ang sinasabi. So, ingatan na natin. Napakababaw, sa katotohanan, napakababaw ng problema na maaari nating isettle ngayong araw na ito, itong umagang ito, sa tulong ni Ate Corinne. Ako na naman ang tinuro mo, ha? Okay, si Brother June talaga. Alas 9:13 ang tumpak na oras, narito ho ang comments at mga opinyon ng ating mga doctor lovers na mga nakatutok sa programa natin. Reaction po nila ito sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Jenny Magno, sabi niya, simplihan lang po natin. Palitan ang nasirang Barbie. Pero kung hindi binayaran ni ate yung pinarepair niyang damit, quits na lang kayo. It's a tie. Sabi niya. Di ba? Anyway, si Shiny Abot naman naglabasan na talaga ng iba't ibang issue mula sa nasirang manika na uwi sa paninira dahil sa selos. Alam niyo, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na ganyan, lumalaki yan dahil pinalalaki ang issue. Dahil gusto lang gumawa ng gulo para may malimutang isang issue. Ganun yun di ba? Si Lina ho, mag-ayos nga kayo. Huwag na kayo magkagulong, gaganda pa naman ninyo. Gaganda pa naman kayo. Totoo ba yun? Alright. Rio Jeng Alba, sabi niya, hindi ko inaasahang maayos ang away ng mga bata. Kung mismo ang mga matatanda, hindi magkaayos at mas pinalalaki pa ang away. Minsan nga, makita niyo yung mga bata pa, sila magkakasundo na, nalimutan na yung away nila kahapon, pero yung mga matatanda, nagtatanim ng galit. Sherry Picho, kasabihan nga nila, kung gusto mong masubukan na matibay ang isang bagay ay ipalaro mo sa mga bata. I think aksidente lang ito na nasira ang doll while playing. No need to blame ang anak ni Aling Christie. Sana magkasundo na sila dahil magkakapit-bahay naman sila. Salamat po, sabi ni Sherry Picho. Ang katotohanan yan, kung sakaling nasira, plastic lang naman yan. Sus Ginoo, kahit nga barbidal. Kahit barbidal, pwedeng ma-repair mo yan. Ibabalik mo lang yung ibabalik mo yung kamay. Talaga naman natatanggal yan pag nahablot. Saan napuntang kamay? Itinapon ba? Kung itinapon, baka meron kayong ibang intensyon para mapalitan yung inyong barbidal na yan. Yung, alam niyo, mga manikang yan, sino ba sa atin ang hindi nakaranas na may anak na naglalaro ng manika, natanggal ang ulo, natanggal ang sapatos, natanggal ang paa. Ikinakabit lang yan ng mga tatay nila. Di ba? Kasama ho yan talaga. Minsan nga sila sa bunutan pa di ba? Kaya kung maliit na bagay, wag na ho natin palakihin. Sus! Si Francis Anthony Gador ay buwabati ho ng magandang gabi sa ating mga listeners. Ngayon lang ako nakapakinig, Dr. Love, since nalagnat po ako nung Wednesday. Nakikinig na po ngayon from Antipolo City. Maria Erika Yek Lopena, buwabati ng magandang gabi. Au Villaflor ng San Pedro Laguna, Chato Sacluti.
watching and tuned in. Shout out kay Lanza Billion, Yek Lopena at Sister Lourdes. Happy weekend, Dr. Lovers. Si Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK ay bumabati na magandang gabi. Shout out tayo kay Julieta Sugitan na ngayon ay nakikinig sa ating programa. Good evening po sa aming Dr. Love na always guwapo. Talaga naman, naglinaw ang mata ko doon, ha? Sherry Picho, magandang gabi. Buhat po sa Seattle, Washington. Alani Hunco, Angelita Banataw ng malayong bansa ng Pateros. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Lanza Billion, happy Friday. And sa lahat po ng listeners watching somewhere in Quezon City right now. Buhat sa Parañaque City, si Lilian Panaligan Buen at si Lori Feria Flores ng Pasay ay bumabati din po ng magandang gabi. Riza Templadong Parang Kape, Brother June, pray for us always and my family. Yan. Marivi Viola, Mayra Bulisay Lee, Elizabeth Villa Gonzalo, magandang gabi sa inyong tatlo. Tres Marias, thank you very much. Engineer Mercy Santos, magandang gabi sa inyo. Alright, 17 after 9, paalala lang po natin sa ating mga kaibigan, meron po tayong pilgrimage sa Holy Land sa November 22 until December 4. Samahan niyo po kami. I will be with you doon sa mga sasama sa atin. Ito'y hindi po kalakihang grupo, maliit na grupo lamang po ito. And it will be a very anong tawag dito, memorable event sa buhay nyo na magkasama-sama po tayo sa Holy Land. Magtutungo tayo sa Egypt. And from Egypt, we're going to the holiest places on earth. Pupuntahan po natin ang Israel at pupuntahan natin yung mga mahalagang lugar dyan. Sa mga mag-asawa po na gustong sumama dito sa ating Journey to the Promised Land sa Holy Land, maaari po namin kayong bigyan ng pagkakataon na mag-renew ng inyong wedding vows sa simbahan mismo sa Cana, no? The church in Cana, kung saan naganap ang unang miracle ng ating Panginoon. And of course, ang highlight ng ating pilgrimage, ang ating Via Dolorosa, pagninilay po natin sa 14 na Stations of the Cross. Matatapos po ito, lalakaran natin ang mga nilakaran ng Panginoon patungo sa bundok ng Golgota. Matatapos tayo sa bundok ng Golgota, pagninilayan natin, hahawakan natin yung butas doon sa bundok na pinagtayuan ng krus ni Jesus. At matatapos ang ating Via Dolorosa sa Holy Sepulchre kung saan inilibing ang ating Panginoong Jesucristo. You can inquire from Edna Calleja, pwede kayong tumawag or mag-text sa kanya para malaman nyo kung paano kayo maaaring makasama sa ating pilgrimage na ito sa November 22 until December 4. Tawagan po lamang si Edna Calleja sa 0925-752-2230. Ulitin ko po, 0925-752-2230. Oras natin, ganap na ang alas 9:19 ng gabi. Salamat po, 9:31 ang ating tumpak na oras na sa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Let's welcome, matagal natin hindi nakasama, si Norma Lapos, the blind songstress. Magandang gabi sa iyo, Norma. Welcome to Dr. Love. Hello. Matagal tayo hindi nagkakwentuhan, ha? Oo, namimiss na natin ang isa't isa. Oo, kasi maraming activities, maraming nagdaang mga happenings kasi. Oo. At kumusta na, Norma Lapos sa Tagaytay ngayon? Mabuting. Uy, mainit dito ngayon. Mainit dyan? Oo, mainit. Miski saan ka pumunta? Dito ako. Hindi kagaya ng pagkasabi, aakyat ng Tagaytay. Oo, malamig. Oo, sinasabi pa lang, giniginaw na yung kausap mo. Oo. Dahil may kuhan. Aba, ipapasok ka pa lamang. So ngayon, ang init, summer dito ngayon. Oo, talagang mainit. Oo, kaya nagtataasan ng bill ng kuryente natin ngayon, di ba? Oo.
Well, anyway. Nagtataasan din ang presyo ngayon. Puro high blood Totoo. ang tao. Ano ang inihanda mong... actually, meron ako nakaschedule na awitin mo rito. Ano yun? Alaalang banal. Okay. Oy, nadinig ko yung, at saka nadinig ko yung pinatugtog mo sa amin ni Jonel. Yes, Sinalita ko sa kanya, oo. naku, Pagkatapos ng liham kasaysayan natin, yung alaalang banal ang ating ipaparinig sa inyo. Thank you Ano naman ang kasi inihanda mong Oo, awitin ngayon, Norma? Eto, masaya kasi siyempre dapat maging masaya. Yes. Diba? Okay. Oo. Kata-kata-ka. Uy, maganda yan. Kata-katakang malibang ang Oh, yes. katulad Oo, ko sa iyo. Di ba? Oo, Mahibang. kata-kata. Alright, pakinggan natin. Oh, ready na ba ang -1 mo dyan? Siguro ready na. Okay, kapain mo na. Ito, kinakain. Oo. At salamat pala sa nakasagot sa akin. Balik sa akin. Baka raw ako naiinip. Oo. Thank you, Sige. yes. Okay, Narito ito mga na. kaibigan, si Binibining Norma Lapus sa kanyang awiting Katakataka. Okay. Here is Norma Lapus. No, teka. Sabi ko na nga ba. Teka. Ito na. Yan, okay. Katak-katakang bahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging kabit araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibig lagi habang buhay. Yes, sayaw. Kain ng kain, masarap ang ulam natin. Kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging gabit araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hiyang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Katak-katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging gabit araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Wow, grabe! Una ko nadinig yan sa inawit ng Mabuhay Singers, yung Katakataka, di ba? Oo Pero naman. nadinig natin ngayon ang version ng Norma Lapus na lagi natin nagiging panawin kapag Biyernes ng gabi. Oo naman, kaya lang 3 Biyernes ako umabsent. Diyo ko Oo hindi natin talaga lang. PLDT na ko binabati ko kayo para kayo hindi binabayaran.
Kailan lang sige. nagkaroon ng dial tone. Oo, batiin natin yung mga kaibigan mo na mga nakatuto Sige kay mga na. fans mo ngayon. Oh, sige, eto. Unang-una, kaya thank you kay Laila. Kanina siya kausap ko. Kaya ang pag-uusap natin ngayon, part 2 na lang. Oo. Kasi kanina. Si Tita Laila. Laila, kasi sinagot ko yung question niya. Maganda kasi. Andito na ako, nakaupo na ako rito. Ay, sinagot ko. Right. Thank you, Laila. Okay, ingat ka, Laila, sa pag-uwi. Okay. At siyempre, una si Jonel Hota, na natuwa nung malaman niya pinatutugtog mo, pati yung boses niya. Mhm. Magre-record pa rin. Hindi, busy kasi ngayon si Jonel. Masyadong sa office, bihira kasi yung nakaakyat. Panakaw lang yung pag-akyat niya. Sabado. Tapos linggo, balik na. Ganun kasi, okay. Tsaka siyempre si Julian, na matagal akong na-miss nung apo ko. Apo nung kapatid ko yon. Si Julian ng Fairview, ang lola niya si Evelyn Vargas, at saka ang mami niya si Dimple Vargas, anak ng kapatid ko. So, yung iba naman, si Maria, yung tagagawa ng aking -1, ay nasa UP siya ngayon. Bumaba sila ng mami niya kanina. Yun. Okay, bukas babalik. At saka si Lourdes ng San Fernando, La Union. Oo naman. Okay. At saka siguro, lahat na lang. At saka, huli man daw, nalulungkot ako sa pagpanaw ng kumari ko, si Pilita. Ay, oo. Oo, tamo. Marami nang pumanaw. Haji Alejandro, di ba? Jesus Maria Josep, tatlo. Naku, Oo, si Nora Honor. Si Nora. Well, Alam mo, anyway. hindi ko iniisip na si Nora. Wala sa kota kasi bata pa yung edad niya eh. Totoo. Pero, matanda pa nga ako sa Maria Josep. Ganun talaga. May kanya-kanyang panahon tayo. Kanyang panahon. Okay, asa Well, ka? anyway, maraming salamat, Norma. We'll see you again sa Friday, ha? Maraming salamat sa iyo. We'll get in touch with Norma once again. Ang ating oras, ganapang 9:39 ng gabi, ating tunghayan, ang liham kasaysayan na ating tampok ngayong gabi. Ang liham na ito ay padala ni Teacher Emma ng Mabalacat, Pampanga. Dear Dr. Love, eksaktong 40 anyos na po ako nagtuturo sa elementarya at hindi magtatagal, magre-retire na po ako. Tawagin niyo po ako sa pangalang Teacher Emma, 63 years old, grade 3 advisor sa isang public elementary school dito po sa Mabalacat, Pampanga. Ito ang pang-apat na paaralang pinagtatrabahuhan ko at hindi na po talaga ako nagtagal. Bata pa lamang ako, pangarap ko na talagang maging teacher at sa pagsisikap ng mga magulang ko na igapang nila ang pag-aaral ko hanggang sa naging licensed teacher ako. Hindi rin naging madali para sa akin ang makapasok sa trabaho nung lalo na't wala akong experience sa pagtuturo. At sa awa ng Diyos, nakahanap naman ako kahit na sa mga baryo at liblib na lugar, doon ako na-assign. Bagamat mahirap, nakapapagod, nagawa ko naman ang maayos ang trabaho ko hanggang sa na-assign akong magturo sa bayan matapos palipat-lipat sa 3 paaralan sa kanayunan. Sa pang-apat na paaralang ito, nagtagal ng halos 3 dekada, Dr. Love. At karamihan sa mga naging estudyante ko noon ay professionals na ngayon o di kaya ay matagumpay na sa kanilang negosyo at proud akong naging bahagi ng kanilang tagumpay. Dr. Love, plano ko na rin pong mag-retire in 3 years' time at habang sumasagi ito sa isip ko, maraming bagay din ang pumapasok sa isipan ko. Namimiss ko ang araw-araw kong routine, namimiss ko ang mga estudyante ko at mga kaibigan kong guro, mamimiss ko ang challenges ng pagiging teachers at mga paghahanda sa tuwing may mga program. Mamimiss ko ang Teacher's Day at bonding activities namin ng aking mga co-teachers. Mamimiss ko rin ang classroom at school kung saan ako nagtuturo ng matagal. Marami akong mamimiss, Dr. Love, at ang mga nabanggit kong ito ay ilan lamang sa mga ito. Kung iisipin, masarap mag-retire at tumanggap ng pensyon buwan-buwan at enjoy na lamang ang buhay kasama ng pamilya at ng mga mahal natin sa buhay.
Gayunpaman, hindi ko alam kung paano sanayin ang sarili ko sa ganitong setup, lalo na sa sistema ko na nakasanayan ko na magturo mula Lunes hanggang Biyernes sa loob ng 40 taon. Iniisip ko nga kung ano ang pwede ko pang gawin para hindi ako mainip at maging productive kapag nag-retire na ako. Sana maging madali sa aking talikuran ang bukasyong pinili ko at naging bahagi ng buhay ko sa loob ng 4 na dekada at maging masaya sa aking retirement. Marami pong salamat, Dr. Love. Magandang gabi po sa inyo. Kumagalang Teacher Emma ng Mabalacat, Pampanga. Atin pong balikan ang liham kasaysayan ni Ma'am Teacher Emma ng Mabalacat, Pampanga. Ito po ang isa sa mga kinatatakutan ng mga workaholics, yung pagre-retire. Pag dumating dun sa panahon na magre-retire na kami, kailangan na mag-retire. No? Whether you like it or not, i-retire ka na ng kumpanya na pinapasukan mo, lalo sa gobyerno. Yan ang nakakatakot. Nakakatakot in the sense that parang hindi ka handa na harapin na mawawalan ka ng trabaho after several years, decades ng pagtatrabaho. Di ba? Sa mga katulad namin na nagtrabaho sa mga private entities, hindi ko kami makapag-retire kaagad dahil napakaliit ng aming pensyon. No? May pensyon ako na natatanggap na kulang pa rin sa maintenance medicine ko. So, kailangan pa rin magtrabaho. Yun nga lamang, Teacher Emma, sa amin, may demand, lalo na kung naka-establish ka ng pangalan mo sa industriya, di ba? May demand kasi merong following. Sa mga teachers na katulad mo, nauunawaan ko ang damdamin mo sa iyong pagre-retire because whether you like it or not, ipagre-retire ka na ng gobyerno para makapagpahinga ka na. Although napakabata mo pa, may 60 ka pa lang. 63, no? Ganun pa man, it's how you look at the situation. Ang sabi nga ni Dr. Joey Sinciocco, pwede ka namang mag-retire, pero wag mong kalimutan na mag-focus sa iyong kalusugan. Marami po akong nakitang nag-retire at mga nanghina po ang katawan. Ito kasi yung mga tao na pagkatapos mag-retire, in-enjoy na po yung paghiga sa tumba-tumba sa rocking chair. In-enjoy na yung pagtulog ng pagtulog at kain ng kain, tulog ng tulog, na talagang in-enjoy na nila yung kanilang pensyon, no? Hindi ho dapat na ganoon. Kinakailangan meron din kayong mga pinagkakaabalahan. Siguro mas magandang i-suggest sa inyo, Teacher Emma, pwede kayo maghanap ng mga estudyante na nangangailangan ng tutorials, private tutorials, no? Pwede, maraming mga estudyanteng ganyan na medyo mas efektibo kapag natututukan sila ng mga private tutors. Or otherwise, mag-isip kayo ng mga pagkakaabalahan sa inyong tahanan, magnegosyo para maging abala ang inyong isipan. Huwag na huwag po kayong magre-retire ng mangunguya-nguyakoy na lamang po kayo magapon dahil manghihina ang inyong katawan, hihina ang inyong kaisipan at ito na ang simula ng pagguho ng inyong kalusugan. Maging physical pa rin tayo, no? Maglakad, mamasyal. After all, napakabata pa po ninyo, 63. Mas maganda siguro na umisip kayo ng pagkakaabalahan o hanap buhay sa inyong bahay na maaari niyong itayo na negosyo gamit ang inyong pensyon para maging abala rin kayo sa inyong pamamahinga. Abala sa pamamahinga, di ba? Ganun pa man, paghandaan din po natin ang ating mga pangailangan pag dumating ang panahon na tayo'y humina na. At yan po hindi natin maiaalis, darating at darating po yan. Katulad ng madalas kong sinasabi sa mga kaibigan ko, if you have time to travel, maglakbay kayo sa ibang bansa o sa ibang lugar dito sa Pilipinas
para ma-enjoy nyo ang inyong retirement. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.